Hello po, magandang hapon. Araw po ngayon ng Huwebes, ano? Eid al-Fitr po sa mga kaibigan po nating Muslim, kaya po wala pong trading ngayon sa Philippine stock market, ano? Kaya ang petsa po ngayon ay May 13, 2021. At ito na naman po tayo, muli po natin pag-uusapan yung mga paborito po ninyong mga stocks, ano? Na mga ni-request po dito po sa ating Facebook group, no? Na Stock Market Strategy TNFA Sharing Philippine and Global Market. Kung gusto po ninyo ay sumali po kayo. Ang link po ay nandyan po sa video description. Ito po yung mga ni-request nila, mga pinagbotohan. At yan po ang ating i-discuss o i-review ngayong araw na ito, ngayong hapong ito. No? So, kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, mangyari po lamang na ayan, makiklik po ang notification bell at mag-subscribe po kayo para po kayo ay maging updated sa mga videos po natin. Ano. Mag-umpisa na po tayo para matapos po tayo kagad sapagkat pag-uusapan din natin gaya ng dati ang mga cryptocurrency po na atin pong tinitrade sa kasalukuyan. Ano. Marami po nagtitrade ngayon. Medyo umiiwas po ng konti sa mga stocks maging sa global at maging po sa US stock market at maging po sa Philippine stock market at lumilipat po ngayon sa cryptocurrency. So medyo pag-uusapan po natin ngayon yan, cryptocurrency, kung ano po ang sitwasyon ngayon. At mag-umpisa na po tayo sa Philippine stock market. Ang current situation po ng ating PSE index ay nananatili pa rin pong pababa. Ano? Kitang-kita naman po ninyo at ngayon nga pong araw na ito, kahapon, wala pong trading ngayon, ay bumagsak po siya ng negative 1.43%. At hindi pa po natin masabi kung saan po pa po talaga ang pinaka-bottom ng kanyang kung saan po siya magdidip, no? Kung para po tayo ay makapasok. Tingnan po natin kung ang 6,200 area, which is yung dati po niyang support na tinalbugan bago po siya pumanik last October 2020, ay baka po dyan siya muling tumalbog o puli, no? Huwag naman po sanang mas bababa pa, no? At malakas pa rin po ang downtrend, sabi po ng ating DMI, although pointing upward po sa stochastic RSI, medyo nagdi-decline po yung kanyang percentage K. Tingnan po natin ang net foreign. Lipat po tayo sa sectors. Ang net foreign po ay still selling, negative 565 million. Negative 565.85 million po ang ibinenta ngayong araw kahapon. No? So wala pa rin po tayong araw na naig o nanalo ang mga foreign buyers. Foreign sellers pa rin po sa ating merkado ang nagtatagumpay na umalis o magbenta ng kanilang posisyon. Ano? Currently po ang sitwasyon ng ating mga sectors, mining and oil po ang pinakabagsak ngayon, which is negative 3.07%. Properties, sumunod, holdings, all shares. Yung all shares po natin ay negative 1.28%. Bagsak din po siya. Mas malaki po ang ibinagsak ng ating index kumpara po sa all shares index sa PSE. At ang services po negative 1.23. Ang industrial ay bumaba po ng bagya, which is 0.36%. Ang umangat lang po ng konting-konti, 0.28% ay ang financials. Mga financial institutions po natin, gaya po ng mga banks. No? Okay. Alright. Still, bearish pa rin po ang ating market. Wala pa rin po tayong natatanaw na malinaw na pagtalbog po niya sa isang malakas-lakas na support. So, this is an opportunity po doon sa mga long-term investor para makapagdagdag ng kanilang posisyon sa mga big names companies po natin, gaya po ng mga blue chips. Pero maganda po, mas maganda siguro, abangan na natin siyang tumalbog. Sa bagay, anyway, if you're a long-term, wala namang issue sa iyan, it is a good opportunity na makapagdagdag ka sapagkat bumababa po ang presyo ng mga dating mga mahal, no, na mga stocks. In a trader's perspective, medyo mahirap kumita ngayon sapagkat wala pong shorting sa Pilipinas. Actually, ang shorting ay hindi ganun kadali gawin. Ano? At may mga traders po, professional, na hindi nila ina-advise na gawin ang shorting kahit may shorting facility pa. Sapagkat mas malaking risk. No? Mas malaki po ang risk sapagkat mangungutang po kayo sa broker ng shares na inyong ibibenta. Mas malaki po magiging mga fees niyan sapagkat at hindi po yan pwedeng i-long term. No? Trading lang po ang shorting. No? Okay, pwedeng mag-shorting ng long term.
sapagkat magkakaroon po kayo ng weekly fees, daily fees, yung iba po mga traders. No? Okay? Mag-umpisa na po tayo sa ating pong mga piling-piling mga stocks, mga trending stocks po natin at in-arrange din po natin from lowest to highest. No? Ang pinakamababa po ngayon ng PHA, negative 9.74% ang ibinagsak po niya. At ang pinakamataas po ay ang URC, no? Na umangat po siya ng 1.52%. Bagya lang po, no? Ang inangat, pero mas malaki po ang mga ibinaba. No? Mag-umpisa po tayo kay PHA para hindi po tayo masyadong magtagal. No? Siyempre, mas gusto po ninyo ay matapos agad para ay basag na naman. No? Basag na naman po at napakalaki pong kandila ang kanyang ibinigay sa atin kahapon. No? Red candle. No? Yung 165 po ang titingnan po natin na baka dyan siya mag-retest hopefully. Sa ngayon po ay although non-trending po siya, sinasabi po ng DMI ay nananatili po siyang sideways. Baka po ito kasi ang kanyang lower at upper range ng kanyang pagiging sideways. Ano? Actually nga kung titinan nga natin, ano? Kung titinan nga po natin ay sideways nga po ano kung yung pagmamasdan, ano? Sapagkat well, siguro ibang usapan pag binasag pa po itong 165 sapagkat ito na po nakikita natin level niya, no? Pero wag na po sana mas bumaba pa, no? Talagang malakas tong naging pagbaba po niya. Pointing upward po ang ADX pagka po nagpatuloy pong pumanik ang ADX at since yung red po ang nasa ibabaw, magiging downtrend na po yan, no? Magiging downtrend na po siya at flattening bottom po siya sa stochastic RSI, senyalis po ng malakas niya po na pagbaba. Non-trending pero malakas po ang kanyang pagbaba. So sooner or later, i-confirm na po sa atin ng mga indicator po natin ng strongly bearish na po siya. Tsaka actually po, yan po yung mga nasa ilalim na ng mga moving averages. Ano? So, at nasa ilalim na ng ulat. So, it's quite obvious, no? Na downtrend po siya. No? Yung kanya pong current swing. No? Although mahina po yung ADX, pero yun po talagang nakikita natin na maliwanag. Next po natin ay si Del Monte. Check ko lang po kung may nakasave ako. Currently on a pullback, hopefully it's only a pullback and not a downtrend movement. No? Ang kanya pong ADX ay malakas pa rin, 52.5. Declining po ang kanyang positive directional index. Sinyalis po na pababa po siya currently pero lamang pa rin po ang pagiging bearish po niya. No? Okay? Worst case scenario ay mag-fill the gap, no? Sa 1170 at kung magpapatuloy, basagin ng MA20 ay ibig sabihin po nun ay mas bababa pa siya. No? At pointing, wala pa rin po tayo natatanong na positive cross sa stochastic RSI which means wala pa rin po itong bounce. No? Okay? So abang na lang po tayo kung saan po siya muling aangat. Pag nag-fill the gap, tingnan natin, baka yung MA20 baka mag-hold, no? Tingnan po natin ang net foreign. Nakalimutan kong tingnan ng net foreign ng PHA. Sandali po. Ang net foreign po ng PHA ay 390.28,000. Ano? So, medyo, ayan. Sa kabila po ng katotohanan na siya ay bumabagsak, ay marami pong mga foreigners ang pumapasok. Ano? So, there's something significant about this. So, abangan lang po ninyo. No? So, kitang-kita po ninyo mga volumes na yan na sunod-sunod na mga araw na pumapasok po yung mga foreign buyers although nung anong araw yun? Monday? Tuesday? Nung Tuesday ay selling siya pero maliit lang tapos buying na naman siya ngayon kahit na bumagsak po siya ng 9%. No? So tingnan po natin baka po ang mga foreign investor may nakikitang hindi natin alam. Ano? Del Monte na po tayo. Punta po tayo sa net foreign ng Del Monte. Ang net foreign po ni Del Monte ay buying po na 426.74,000. Okay? May buying po siya at ayan, malaki-laki po. No? May pumapasok po yung foreigner kahit po siya ay pinuposisyonan po siya. So tingnan natin at abang na lang po ng maganda-gandang bounce ano, bago po kayo mag-attempt na pumasok. Don't catch a falling knife until it no? Pag bumabagsak yung kutsilyo, sinalunan nyo ng kamay, tusok kayo dyan. Ano? Antayin na ninyong no?
mag-bounce yan. Tsaka kayo, hopefully, tignan natin, baka itong trend line na to, no, dyan siya uli umangat. So, abangan, lagay sa watchlist at tingnan kung magkakaroon ng opportunity na makapasok sa kanyang pullback. Sa kanyang pullback, then bounce. No? Next po natin ay si ASEN. ASEN po ay bumagsak na naman. Ano? Engulfing bearish, engulfing candle, negative 3.69%. Tinuts na naman niya yung 7 pesos. Ano? Hinipo na naman at bagyang pumanik. Ano? So sabi ko nga sa inyo, ito po kasing stock na ito ay nananatili pa rin sideways. Although current swing po niya pumapanik at nagsusupport po sa Ichimoku Cloud, hindi pa rin po ito talaga uptrend. Ano? Kitang-kita naman po ninyo na bagsak na bagsak po yung ADX at ngayon nga po may nakaumang na namang mabuong bearish cross ang kanyang DMI. So tingnan po natin, sa ngayon wala po tayong buying signal. Mag-abang po kayo ng bounce, no? Mula po sa isang support. Okay. Yung 7 pesos po ay significant level, psychological, na baka po muli po siyang umangat mula dyan. Ano? Okay. At net po rin po niya, ang ating nakikita ay ayan, patuloy pa rin pong nagwawagi ang mga buyer. Siguro po in the long term ay magkakaroon ng magandang epekto kaya ASEN itong ginagawa ito ng mga foreign investor, no. Kaya kung gusto po ninyo ay mag-invest kayo dito kay ASEN kasi renewable energy to. This is the future, no. Sabi nga nung napanood kong video ng mga analyst, no. The future is the renewable energy. No? So murang-mura pa naman po tayo sa ASEN, 705 lang, 7 pesos lang, ano. Mababa pa ang kanyang presyo. So kung gusto po ninyo mag-invest sa isang may potential po umangat o may potential kumita tayo, no, ay try po natin, ano, na makapasok dito po. Long term ang maganda rito kapag ka po talaga nag-boom ang kanilang renewable energy business, no. Okay. Next po natin ay ang ating manok, paborito ng bayan, laging nasa unahan ng kahit anong mga poll, review, trending stock number 1 lagi. Ito pong si Dito, no? Si Dito po ngayon ay weekly chart pala yun. Balik natin sa daily chart. Save natin ulit. Basag na naman yung pong 9.30. So 9 na naman tayo mag-aabang nito, no? 9 pesos. Meron akong nakitang post na 5 days ay Metro Manila na yata, no, ang kanyang papasukin, no? Ang kanyang bibigyan ng serbisyo. Medyo malakas po itong candle na ito sapagkat walang kabitsa-metsa sa ibaba. At malakas pa rin po ang kanyang downtrend movement. Ang dito po ay downtrend sa daily chart, no? At stochastic RSI po ay wala pang pinapakitang siya po ay magbabounce, no? So tingnan po natin kung saan pong support siya sasaluhin ng mga buyers bago po tayo pumasok kung wala kayong hawak, ano. Ito naman, opportunity naman dun sa mga dati nang may hawak na gusto magdagdag sapagkat bumababa po ang kanyang presyo at under the cloud nga po siya. Net po rin po natin kay dito. Tingnan po natin. Ang net po rin po ngayong araw kahapon ay selling po siya, negative 1.87, ano. Selling po ang mga foreigner. So medyo lumabas po sila. Still above MA 200 at lumalapit sa MA 200. Baka po dyan mag-retest, ano. Baka dyan mag-retest. So abangan natin, medyo sa 8 pesos na yan, ano, sakali. Alam po ang ating simpleng review kay dito. Abang lang po ng opportunity pagka po yan ay nag-bounce na, ano. Siyempre po aangat din po yan. Ilang po natin alam kung kailan. Next po natin ay si Merrimart. Merrimart. Si Merrimart po ay nananatili pong sideways, sabi po ng ating trend indicator which is the DMI. Although bearish po siya sapagkat nasa ilalim nga po ng ulap, mga MAs po ay nasa ibabaw niya, pointing downward po ang mga MAs. Sideways pa rin po ang sinasabi, 450 po ang immediate support po niya. Tingnan po natin kung hindi po niya yan babasagin, kung di mag-swing lang siya horizontally. Kasi kung hindi po,
binasag niya yan, ang ADX po ay pointing upward, sooner or later, yan po ay magiging downtrend na talaga. No? Magiging downtrend po yan. Pag umangat po ang ADX above 25. No? Sapagkat yung red po ang nasa ibabaw. Sa ngayon po, wala pong buying signal ang Merrimark. Abang po tayo ng malinaw po niyang pagpanik. Sapagkat hindi po siya nagpapakita na talagang papanik na siya. Okay? Still under the cloud. Still not a good chance to pwede kang kumita rito, counter trend trading sapagkat pababa nga po ang pinapakitang trend sa ngayon, ano. Although ang current move po niya ay sideways. Okay? Next po natin ay si APL. Si APL po, pababa pa rin. No? Though sideways lang ang sinasabi ng DMI, pababa po ang kanyang movement sa kasalukuyan. We could say sa sideways movement po niya ay pababa po siya. No? At pointing upward po stochastic RSI, although ay nanunulay po siya sa MA9 pero pababa pa rin. Wala pa rin pong malinaw na reversal. No? Kasi kung lalagyan po natin ng channel, ang kanya pong current move, ay it's quite obvious na siya po ay going down, ano. So wala po tayong buying signal. Abang na lang po pagka po binigyan tayo at maganda po sana kung pag muli po siya pumanik ay tagusin na niya, no, yung ulap papaitaasan, which is a good sign, no, na siya po ay meron ng momentum, strength para po natin siya pagkakitaan. Net foreign po natin kay APL. Net foreign po ay selling negative 3.66. Negative 3.66 ang kanya pong selling. So lumabas po, nanaig po ang mga foreign sellers sa kanya. Lumabas po sila, nag-take profit siguro or nagbawas ng kanilang current position. Next po natin ay si DDMPR. Si DDMPR po ay naka 1 hour time frame. Current movement po niya ngayon, isa na namang bearish engulfing candle at bumaba na naman po siya, no, after a short period of upswing. No? Okay. Kasi nga po ay sinasabi po ng ating DMI na siya po ay still downtrend. No? Kaya po nagkakaroon nga po ng mga pagangat. Ito po yung madalas kong sinasabi. Kapag ang red po ay nasa ibabaw, mataas po ang value ng ADX, above 25, magkakaroon po man po yan ng mga papaangat na galaw, ay yan po ay muling babagsak, no, sapagkat yun po ay retracement lamang, no, ng kanya pong downtrend movement. No. So sa ngayon po ay isa pong moroboso candle, no, isang moroboso candle na engulfing, bearish engulfing pa, so wala po tayong may posibilidad po, no, may posibilidad na magpatuloy pang bumaba at muli pong baka po muling lumapag sa kanyang 52-week low. Worst case scenario, muling magtulak ng 52-week low. Pero tingnan natin kung siya po yung muling magbabounce. Abangan na lang po kung saan muling magbabounce. Pero usually po kasi pag maruboso ay talagang malakas po yan. Yan po ang pinakamalakas na kandila. It's either green or red. Basta po walang mitsa. Ang magkabilang dulo niyan, strong trend po yan. No? May strong trend po siya bumaba, may strong trend po siya tumaas kapag ka po verde naman yung candle. Okay, next po natin, ang net foreign po niya, natin, net foreign ni DDMPR. Net foreign po ay selling din, negative 201.35 thousand. Okay. So selling po siya guys. Ayan. Ang ating pong next na pag-uusapan ay si PNB, Philippine National Bank. Wala po tayo nakasave. Click na lang natin. Uy, puro selling ang mga foreign investors sa kanya. Nauna na natin nakita. Okay, ang current movement po niya ngayon, punta po tayo sa DMI natin. Ang current movement po niya ngayon, may uptrend movement po siya, pero currently po parang nagko-consolidation. No?
Nagko-consolidation between 28 and 29 pesos. Alright. $28 and 29 pesos po ang kanyang current movement, no? Range. So kung since uptrend pa naman po ang sinasabi, abangan na lang po ninyo mag-breakout siguro sa 29 pesos. Pag umangat po siya dyan, pwede po kayong sumakay, kung kayo po ay trader, Yung investor naman kasi, regardless po yan kung saan po nila gustong pumasok Lalo na po yung mga nagpe-peso cost averaging, wala naman po silang pake. Kahit ano po sitwasyon ng presyo sa market. Basta po every month, may specific date, bibili sila ng same amount to average down. Ganun po ang ginagawa ng mga peso cost averaging. Peso cost averagers. Yan. Pero tayo po mga traders, siyempre nag-aabang tayo ng opportunity na kumita in the short term. Kaya po pagka hindi po ito nag-breakout, abang na lang po. Huwag muna ngayon papasok. Okay naman ang kanyang earnings report, 34.01%. Positive. So tingnan po natin kung kailan po siya bibitaw. 1 peso lang po ang magiging range po niya. Kung kayo po ay susubukan ninyo sumakay sa kanya ngayon. Kung hindi po siya babasag ng resistance. Next po natin. Nakita ko na po bang net po rin? Nakita na natin nga pala, pero yung value di po yata natin nabanggit. Ang net po rin po ni PNB, puro selling, lalakas. So alisto po kayo dyan sa ganyang senaryo. Although pumanik po siya selling pa rin. So ngayon po ay negative 22.78 million. Almost negative 22.8 million na po yan. By if you will round up to the nearest tenths. Ayan. Tenths. Decimal point. Okay? So yun na po anong ating masasabi. Alisto lang po, spinning top, malapit sa support, baka po umangat. Who knows, Next po natin is GMA7. GMA7 po ay pumanik po ngayon 1.05%. Umangat po siya. Although ang current candle po niya ay isang shooting star. Pero verde naman at meron naman buying. Tingnan po natin. Shooting stars could be a sign of reversal pag bumangga po sa isang resistance, pero minsan hindi naman po nagiging reversal, minsan pero hindi po siya gap up shooting star. Minsan po kasi pagka naka-gap up yung shooting star, yun ang malakas Yun ang malakas na pag nagre-reversal. Pero tingnan po natin, baka po may nag-take profit lang, kaya bumagsak ang price, nagkaroon ng mitya, at bukas po ay muli na naman po siya magpapatuloy. Ang kanya pong trend po ay uptrend, malakas na uptrend pa, sapagkat ang ADX po niya ay lagpas pa ng 25. Currently po ay may konting bearish cross, pero pointing horizontal po ang movement ng stochastic RSI po natin. So tingnan po natin, baka mag-close the gap na rin po siya. Isara po diyan yung 895. Yun po yung gap niya, nadadati po siyang nung mag-gap down po siya noong April 16, ay nung April 19, April 19 nag-gap down siya dahil ka po nung X-date po yun, X-date ng kanyang cash dividends. Tatanggap na po ba kayo ng dividends? May 18 po, matatanggap natin yung ating 1.35 peso cash dividends per share. Yan. Mga maraming hawak. Congratulations po sa inyo. Malaki-laki po yung matatanggap at umaangat pa nga po siya ngayon. So maganda-ganda. Okay. Alright. Next po natin ay net foreign niya. Wala po siyang net foreign at pinili. Alam ko namang wala. Sinabi ko pa. 0 lang po sapagkat ang network po ay walang should not have a foreign ownership. Okay. Ang URC po ay umaangat ngayon. Tinan ko lang po, Tinan ko po. Ang URC po ay isang blue chip company pero nasa loob pala ng ulap ito, Mukha pong mag-a-attempt itong bumasag ng ulap. So abangan po natin, Kung mayroong kung hawak niyo na siya dati at nakapasok kayo noong May 6, okay. Magandang entry po 'yan, At ngayon, ang aabangan na lang natin ay kung babasagin ang mga nakikita po nating mga resistance level na ito. Gaya po ng 137 at saka 142. So kung tatago sa ulap, mas maganda po, sapagkat yan po ay senyales na iniiwanan niya yung kanyang
downtrend movement. Okay. Kasi may papanik na po siya pag binasag niya yan. Okay. 18 lang po ang ADX. Senyalis po na siya nananatili pa rin sideways. Pero pointing upward po ang ADX. Tingnan po natin kung magpapatuloy. So, tingnan po ninyo. Alisto lang po sa mga possible resistance na pwede po niyang atrasan sapagkat sideways pa rin po yan sa kasalukuyan. Yan po masasabi po natin dito kay URC. No? Sa kayo, maganda pa bang pumasok? Medyo ingat na lang po. No? Kasi may resistance na po dyan sa 137. Tingnan po ninyo. Medyo maliit na rin po ang possibility na kikita kayo dyan pag hindi po niya yung binasag. It is always good not to buy near a resistance. Obvious. No? Obvious resistance level. Okay. Net po rin po ni URC. Tingnan po natin. Ang net po rin po niya ay 2.425 million each a buy. No? Each a buy. So, bumili po ang mga nananaig po ngayon ng mga buyer sa kanya, although hindi po ganun kalaki ang volume. Kurang-pura po sa sunod-sunod na selling na nangyari sa kanya previously. This is the first buy after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trading days na puro selling ang nananalo kay yung pa palang MA200 natin. Ano? Medyo malakas-lakas pong resistance yan pag hindi niya yan binasag. So, alisto po kayo kapag ka po kayo ay baka po short term lang po yung gawin po niyang pag-angat. Okay? Okay? Okay po, dadako na po tayo sa ating cryptos to review. Yan. So, i-alphabetical na lang po natin sapagkat pag in-arrange ko siya from weakest to strongest, naglilipat-lipat po yung ating list yan sapagkat active po ang ating cryptocurrency sa ngayon. Unahin po natin ang siyempre ang ADA, letter A, ADA. Si ADA po ay umangat po mula po nung mag-bounce po, tumama po siya sa $1.56. Umaangat po siya currently, nagko-conso lang po siya no? In between this 1.56 area and the 52-week high level which is 1.83. Sa ngayon po ay pointing downward ang stochastic RSI at declining po ang positive directional index. May trend pa po ito. This is still an uptrend. So medyo choppy po yung galaw niya. No? Medyo choppy po yan. May pang mayayari po sa inyo dyan. Bibili kayo. Lugi. Kikita kinabukasan. Lugi na naman. No? So medyo magre-red and green. Everyday magre-red and green ng portfolio niyo dyan. Ano? Kung ano. So this is a consolidation. So gumagamit ng Darbas box, abang na lang siguro kayo ng breakout. Ano? Abang na lang tayo ng breakout sapagkat ako po naghihintay din ng entry dito po kay ADA. No? 1.76, tinan po natin kung lalabas. Pero ngayon, kung mag-i-intraday kayo, kumita kayo ng 10%. Intraday, no? Yung mga nagde-day trading, kumita kayo ng ano? Ngayong araw natin ng 10%. No? Okay. Mga magagaling mag-day trader dyan, ano? 10% kagad yan. Next po natin ay si BNB. Okay. Si BNB po ay may negative cross although may positive cross po tayo sa stochastic RSI. May bearish cross po siya sa DMI pero siya po ay ayun. This is DMI is saying na magda-downtrend dito. No? So ingat po tayo. So, huwag kayong basta papasok sa in long position pero pwede nyo i-try sa shorting. No? Kasi this is a sign na siya po ibababa pa. Kung sakali, ano. Yan po ang ibig sabihin niyan. Mayroon po tayong bearish cross. No? Ganun po yan. Tinan nyo. Kahit i-backtest nyo yan. No? Pagka po red ang umibabaw dyan, green. Green ang umibabaw. Nag-cross. Angat. Ano? Ayan. Ayan. Mga siya, green ang nasa ibabaw. Ngayon po, ang red ang nasa ibabaw, umiibabaw. So, alisto po kayo. Baka po yan bumaba. Or pwede rin namang hindi magtuloy. Magkaroon ng tinatawag na ganito, yung nagki-criss-cross yung red at green, pwede rin mangyaring ganun. So, alisto lang. May trend pa naman, ano? Although declining. So, magmula po nung tumama siya sa 590, ay tumama po siya dun sa 538 o 540, ay umangat po siya uli, ano? At tinan po natin kung magtutuloy-tuloy pumalik. May positive cross, ay lang, maganda sanang pasukan dahil may positive cross, pero mangyayari nga, since red ang umiibabaw, ibig sabihin,
ito po ay counter trend. Magiging counter trend ang laban po nyo rito. So once na nagkaroon ng bearish cross na signal, benta nyo agad. Next po natin si Bitcoin. May bad news kay Bitcoin. Sabi ni Elon Musk, hindi na raw sila tatanggap ng bayad. Actually, nakapost yan sa group Ito. Ako nag-post, no? Nakita ko sa news na Elon Musk says Tesla will stop accepting Bitcoin for car purchases, citing environmental concerns. This is a CNBC.com news. So, tinan po natin kung anong magiging epekto nito kay Bitcoin. Medyo ingat po kayo. Kasi si Elon Musk ay may kakayahang magpagalaw ng mga cryptocurrency kahit stock pagka nagsalita ito. Napapagalaw po niya. In both directions. Pwede pong bagsak, pwedeng umangat. Depende po. Pero pag yan mayroong controversial na sinabi ay nagkakaroon din po ng malakis na movement ang mga asset na tinutukoy niya. Okay. Noon nga pong Martes, kahapon, bumagsak na ito ng 13%. Yan, at tumama po muli sa 49,180 or 49,000 dollars level area. At isa nga pong spinning top ngayon. Pwede pong masabing spinning top. Ayun. Pag binatak mo, siyempre hindi na spinning top. Pero whatever. Maybe a possible reversal. Tingnan po natin sapagkat dun po siya dating umangat. So maybe hintay kayo ng confirmation if the next candle will be green. So pwede kayong kumita. By buying in support and selling on at resistance. Buying at support, selling at resistance sapagkat sideways lang po, wala pong trend. Ito pong si Bitcoin sa kasalukuyan. Pero since may news, alisto lang, baka po umepekto. Ready nyo yung shorting positions nyo kung may shorting yung broker nyo. Si Dogecoin po ay umangat po. Sa day trade, sa intraday po ay umangat po siya ng positive 3 umaangat po siya ng positive 3.51% from the previous closing. Kumikita ang mga intraday ngayon sapagkat umaangat siya pero sa long position. Pero wala pa po tayo nakikitang maliwanag na bounce dito po kay Dogecoin. Wala pa po. Hindi pa po ito bounce. Pwede pong iyan ay isa ring green candle or a retracement at another red candle will follow. So, alisto lang po dun sa mga nakalong position. Lalo na po kung dito kayo sa bandang lugar na ito nakabili. Medyo masakit po yan pagka dito pa kayo sa bandang lugar na ito nakabili. Pero yung mga nakabili rito ay sitting pretty pa sila. Pag muling umangat yan, pwede pa sila mag-add ng posisyon para mas dumami pa yung hawak po nilang shares. So not shares, assets. Dito po kay Dogecoin. So sa ngayon, pag tatanungin nyo ako, lumalapit po tayo sa buy signal sa daily trade. Sa daily chart, sorry. Pero sa intraday, ayun, sa intraday pababa na siya uli. So benta na uli tayo diyan sa intraday. So kumita na ng kung nag-intraday kayo, this is an hourly time frame, kung nag-intraday kayo, kumita na kayo ng 13.84%, Kung take profit na kayo, nang tumama po siya sa 0.4454, Yun. So kikita ang day trader sa mga ganitong movement, pero kung kayo po ay medium to long term investor, medyo pababa po siya ngayon. At medyo nakabang na lang po tayo ng bounce. Po kasi ay swing at position, so I trade several days to weeks to months sa position trading. At ngayon po ay wala po ako nakikita ang opportunity para sa akin. Pero sa intraday po meron pagka po kayo marunong ng intraday. Yan. Magagaling sa intraday. Pagka umaangat, pwede kayong kumita. Okay? Next po natin ay si Ethereum Classic. Ethereum Classic po natin sa daily, si Ethereum po ay ganun din, para din pong si para din po si Dogecoin, naghihintay tayo ng maliwanag na pag-bounce. If this will close into a spinning top candle, abang po tayo ng confirmation. Pwede po tayong sumakay dyan, lalo na po pag binigyan tayo ng positive cross ng ating pong si stochastic RSI. Uptrend pa rin po yan, sabi po ng DMI. Malakas pa rin po ang trend yan sapagkat 57 po ang kanyang average directional index, o yung tinatawag na ADX. Abang ng bounce. Kung marunong mag-day trade, i-day trade nyo, kikita kayo dyan ng 10%.
Ayun, kita na ng 10% sa day trade. Pwede kayo mag-day trade dyan kung gusto nyo. If you want. Kung kaya nyo, skilled kayo, no? Pwede yan. Basta umaangat, day trade. Next po natin ay si Litecoin. Si Litecoin po ay, yun, mas wala po siyang malinaw na bounce. This could be a bounce but it's not yet confirmed by our indicators. Umaangat na po siya mula po dun sa MA20 pero pwede po nyong i-test buy kung gusto ninyo, no? Pero mas maganda nung doon sa opening kayo nakabili sapagkat positive 5.93% na po yan, ano? Nung mag-opening po siya, no? Nung mag-open tong current candle po niya, no? Tingnan ko anong oras nag-open. Okay, nung mag-open po siya nung UTC, noong alas 12, no? Ng madaling araw ng Universal Time. So, ito, umangat nga siya. Kaya lang, medyo mababa na naman siya ngayon, ano? So, medyo declining na naman, ano? So, yung mga intraday natin, medyo ingat, ano? Ayun. Pababa na naman po. So, kung papasok ngayon, medyo alisto, no? Ako po kasi hindi ko muna papasukan to. Nakaabang po ako. Nakaabang po akong pumasok sa mga sa mga mga cryptos ngayon sapagkat nag-pullback nga po siya, nag-aabang po tayo ng malinaw na bounce. XRP po natin, last but not the least. Ayun. Green candle din po na nakatuntong sa MA50. Napaka-sideways po nito sapagkat ang bagsak po yung ADX niya, no? Okay. So, ito pong si Ripple, pag umangat, alisto lang po kayo sa resistance na kung saan po siya pwedeng muling umatas. Umangat po siya kayo ng 6.84%. Kung kayo po ay day trader, kumita po kayo sa kanya ng 6%. No? Kung dinay trade nyo po siya, pag mula pa po nung siya po ay umangat, kangina pa, no? Madaling araw, I don't know what exactly is the time of UTC, no? Sa atin. I-convert na lang po ninyo kung anong oras pa. Maganda po, abangan ninyo, no? Yung pagpasok ng next candle, posisyon kayo. Kung day trader kayo, pero kung kayo naman ay kung kayo naman ay gaya ko na swing at position, no need, no? Daily chart naman tayo nag-aabang ng opportunity at saka ng sa weekly, no? Daily at saka weekly tayo. Pero kung kayo ay intraday, siyempre 1 hour, 4 hour time frame ang ginagamit nyo para kayo ay magkaroon ng opportunity. Sa ngayon ay umaangat pa naman sa 4 hour time frame, so pero medyo declining na, no? This could be a ano tawag dito, twister top pagka humaba din yung red, ano? So, abang na lang, medyo pababa kasi talaga pa, no? Tingnan niyo. Bearish pa siya talaga kasi sa 4 hour time frame, eh. Kaya kikita kayo, long short kayo diyan kung gusto niyo. Bantayin lang talaga masyado kasi nga maiiksing movement lang 'yan, ano? Siyempre pag may leverage ka, malaki ang niyan, malaki ang galaw niyan pag naka-leverage. Okay? Good luck po sa mga traders po natin. Ang market po natin sa US stocks at sa Pilipinas ay talagang pababa pa, medyo mag-aabang pa po tayo talaga ng bounce. At tingnan po natin, pagka po talaga may opportunity na, madali naman pong kumita kapag ang market po ay bullish. So, pinakamaganda po ngayon, kung hindi po kayo masyadong mag-ipon na lang muna kayo ng pambili sapagkat tataas din po ang mga yan, no? Para po tayo ay may pambili, cash position muna. Okay, yung mga position po ninyo na medyo bumababa, bawas-bawasan ninyo. At kayo po ay maglaan ng cash para po dun sa mga muling lilipad, no? Kagaya po ng March 2020, bumagsak po siya ng mahigit 35% yung ating pong yung US stock market. Bumagsak po siya ng mahigit 35%, hindi ako nagkakamali, at umangat po siya, no? Nung mag-recover siya, maraming kumita at mahigit 300% pa yung iba, no? Ng mga hawak na stocks sa global, ano? Okay? Muli po tayo natatapos, guys. Kung kayo po ay gusto po ninyong matuto mag-trade, meron po tayong free webinar
sa atin pong group, no? Mag-miyembro po kayo, wala po kayong babayaran, ano? Na kahit piso, no? Meron po tayong pre-webinar doon at mag-join po kayo para po kayo ay matuto, no? Kung gaya po ng ating ginagawa. Pinakamaganda po sa lahat ay matuto kayo magbasa ng chart kung kayo po ay trader, no? At ika nga po ay malaking tulong po ito yung mga binibigay po natin mga libreng webinars po doon sa ating mga newbies na hindi kayo kailangan gumastos at libre pa nga, no? At least, no, matutunan po ninyo ang pagbasa ng chart at kung paano po mag-trade globally at kahit po maging sa Philippine stock market. Maraming pong salamat at kita-kita po tayo uli, no, sa susunod na video natin. At kung kayo po gusto po nyong may shoutout ko po kayo, mag-comment po kayo sa comment section ng video ito at babatiin ko po kayo sa susunod po nating video. Hanggang dito pong muli at nagpapaalam po ako sa inyo. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat at always keep safe.